and to all participants of Drill Master Training. Good afternoon to everyone. Good afternoon, sir. First of all, I would like I congratulate you all for hardling 2 days rigorous drill master training. The objective of drill master training is actually nasabi ko naman sa inyo na our first day is just to refresh or to update us para maging standardized yung ating itinuturo sa ating respective ROTC units for the successful implementation ng ROTC program. Hopefully, yung mga na-share ng mga drill masters natin is makatulong for the in the preparation of the incoming opening ng classes, eventually the ROTC first training day. Sana naitanong nyo yung mga bagay-bagay na naguguluhan kayo. Minsan kasi meron tayong napapractice na tinuturo, yun din yung tinuturo natin, hindi natin alam, mali na pala yung tinuturo natin. Hindi ibig sabihin na enlisted personnel yung nagtuturo, mas magaling na sila sa mga officers kasi specialize sila dyan. So, dinelegate talaga namin or nag-request tayo ng mga SME or subject matter expert pagdating sa drill master. As the implementer o administrator nitong ROTC program, required talaga tayo or dapat tayo yung mas nakakaalam ng ganitong sa ganitong aspeto dahil basic sa training ng ROTC is marunong talaga tayo sa drills and syllabus. Alam naman natin na tutunan na natin yan, pero nakakalimutan minsan and even nga yung pag proper standard attention, nakakalimutan natin kung ano yung proper, kung paano ginagawa ang standard attention. And even yung pagsaludo, minsan mali na yung pagsaludo natin. So, very timely ang pag-conduct ng drill master training since mag-start na tayo ng training day. At yun nga, ang iba sa atin ay medyo nakalimot na sa basic knowledge sa drills and ceremonies. Though it's too short, maikli lang talaga yung time. Dapat siguro to at least 1 week para kahit tayo mismo is nagmamarching, may pakita natin, mag-practice natin na ito yung tama. Kaya ang isang nakakalito dyan, ewan ko kung natanong nyo sa shoe. Yung sa shoe ba, yung yung bibilang ka ng 21 shoe. Yung liko sa kaliwa na ba yung liko sa kaliwa, saan ba talaga binibigay yun? Liko sa kaliwa. Yun. Yung debate kung kanino kung saan mo bibigay, kung di ba lahat ng command pag halimbawa nag-step ka is sa kaliwa ba lahat talaga binibigay kahit yung kanan liko sa kanan? Yun ang sabi nila. Yun din yung tinanong ko kasi doon din ako naguguluhan. Kaliwa daw lahat talaga. Sabi niya sir, pwedeng kanan, pwedeng kaliwa, pero mas mainam ng kaliwa lahat. Oo. Kasi para walang kalituhan. Kasi pag ibibigay sa kanan, mag-extra 1 step ka pa. So yun yung isa sa mga nakakalito. Yung mga command ng masinsin taludtod, natanong nyo ba yun? Pasinsin taludtod pala yun. And then yung handa tingin sa kanan. Sa kanan yung binibigay, di ba? Kanan yung binibigay. At saka yung isang tanong ni group, ano pa ba yung command na kanan ni binibigay? Siyempre, yung hakbang pa kanan.
So at this, by this training, marami din tayong natutunan. Even sabi ko nga, is too short. Sa tingin ko naman, very fruitful pa rin itong ating training. At very useful. Sa mga bagong nasa dito, at least may alam ko, meron naman din kayong background pagdating sa marching kasi nung nag-pre-entry naman tayo is di marching naman, sigurado. So, dito for information sa inyo, itong RCDG, pag mawa ka ng ROTC, dapat talaga may pabol ka, may equip yung mind nyo, mag-research talaga kayo, magpapaturo kayo para may tuturo kayo. Kasi magtatakbo kayo, mag-a-administrate kayo sa mga ROTC. Yung kinikater natin dito sa RCDG is reservists at saka mga ROTC cadets. So, ang ilan sa inyo siguradong hindi pa na-assign ng RCDG. So, yun yung ating trabaho dito sa RCDG. Hopefully, nakatulong sa atin ang Drill Master Training na ito at magagamit natin sa ating kanya-kanyang ROTC units. Okay. I think that's all for this afternoon. Congratulations and once again, good afternoon sa akin.